Ipinapakita ng mga sinyales mula sa Iran na yon ang pagkakawatak. May mga ulat at video na nagpapakita ng pag-atake ng mga Iranian sa mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard sa kalsada habang bumabagsak ang negosasyon para sa tigil putukan at itinutulak ang krisis sa mas mapanganib pang yugto. Ngayong Lunes, ika-13 ng Abril, 2026, makikita ang rehimen na nasa matinding presyon mula sa loob at labas habang tumitindi ang takot sa Tehran, sa militar at lansangan. Ang nangyari ay isang eksklusibong kombinasyon ng mga salik. Nabigo ang pag-uusap ng Iran at Estados Unidos sa Islamabad dahil sa hindi pagkakasundo sa programang nuklear, suporta sa mga armadong grupo at kontrol sa nabigasyon sa reyon. Lalong tumindi ang tensyon sa Iran dahil sa mga ulat ng pag-atake sa mga ahenteng konektado sa Islamic Revolutionary Guard at senyales ng pagkakabaha-bahagi sa estruktura ng rehimen. Hindi lang sa diplomasya, bumagsak ang negosasyon, direktang naapektuhan ng mga tao, panloob na seguridad at pampulitikang kalkulasyon ng mga patuloy pang nagsisikap panatilihin ang kontrol sa bansa. Ang mga nasa sentro ng pagbabagong ito ay ang Islamic Revolutionary Guard, ang pamahalaan ng Iran, ang grupo ni Donald Trump at ang mga pinakamatitinding paksyon ng rehimen. Bago pa man magkaroon ng anumang tunay na pag-usad sa mga pag-uusap, malakas na ang pagtutol. At may panloob na pagtutol laban sa anumang kasunduan dahil ang malawak na konsesyon ay makikita bilang pagsuko. Ito ang napapaliwanag kung bakit tumaas ang tensyon. Para sa mga radikal ng rehimen, ang pag-urong ay maaaring ituring na kahinaan. Para sa nag-aaklas, ang pagpapanatili ng dati ay nagdudulot ng panunupil, takot at kahirapan. Ang banggaan ng dalawang pressure ay nagdudulot ng mas agresibong kilos sa lansangan. Saan ito nakatuon? Sa Tehran, sa mga estratehikong lungsod ng probinsya at sa linyang nag-uugnay sa krisis pampulitika at militar. Maraming ulat ang nagsasabi ng mga pag-atake sa mga checkpoint at mga aksyon laban sa mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard sa mga urbanong lugar. Ipinapakita nitong hindi lang sa opisina o base militar ang tensyon. Kasabay nito, sa rehiyon, ang kabiguan ng pag-uusap ay nagtulak ng tunggalian sa dagat. Matapos mabigo ang negosasyon, nadeklara ang Estados Unidos ng blocking pandagat sa mga pantalan ng Iran. At tumugon ang Revolusyonaryong Gwardiya na ang paglapit ng mga barkong militar ay ituturing na paglabag sa tigil putukan. Nag-alab na ang kalsada at dagat. Paano naging ganito kalala ang krisis? Dahil sa digmaan, pagina ng ekonomiya, tumitinding ideolohiya at kabiguang diplomatiko, ipinakita ng Reuters na lumabas ang ekonomiya ng Iran sa digmaan na lubhang mahina. Sa pagkasira ng infrastruktura, implasyon, kawalan ng trabaho at takot sa produksyon, kapag ang rehimen ay mahina, pinipilit at nahahati sa negosasyon, bawat hakbang ay nagiging panganib. Kung umatras, akusado ng pagsuko. Kung tumigas, lalo lang tumitindi ang pagkasira. Kapag nakarating nga ito sa kalsada, nagiging sintomas ng pagbagsak ang karahasang pampulitika, hindi na lang haka-haka. Bakit na yon ay mas binibigyang bigat ang mga ulat ng pag-atake sa mga miyembro ng Revolusyonaryong Gwardiya ng Islam? Dahil lumalabas ang mga ito sa mismong sandali na ang rehimen ay tila pinakanakalantad. Kahit na ang ganitong uri ng ulat ay nangangailangan ng pag-iingat at hindi lahat ay may malawak na independenteng kumpirmasyon sa parehong antas, malinaw ang direksyong politikal ng sitwasyon. Ang autoridad ng Gwardiya ay hindi na mukhang hindi matitinad. Kapag may palatandaan ng pagtugis sa mga ahente ng rehimen sa kalsada, hindi lang seguridad kundi pati imahe ng kapangyarihan ang nakataya. Ang agarang epekto nito ay nakapipinsala. Lalong humina ang dati ng marupok na tigil putukan dahil takot ang taga-suporta ng rehimen sa pagbibigay at ayaw na ng mamamayan magbayad ng presyo para mapanatili ang sistema. Iniulat ng Reuters na ito ang pinakamahalagang pag-uusap ng Iran at Estados Unidos mula 1979. Kahit ganon, natapos ito ng walang kasunduan na nagpapakitang malaki talaga ang deadlock at hindi lang ito technical na detalye. Ito ay pagtatalo kung sino ang unang magpaparaya, kung saan ang pagsuko ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kapangyarihan, kontrol o kakayahang mag-utos. Naunawaan na ng merkado ang bigat ng sitwasyon.
Tumaas muli ang presyo ng langis, nag-aalala ang ibang bansa sa blockade at nasa sentro uli ng pandaigdigang krisis ang Strait of Hormuz. Ayon sa Reuters, ang kabiguan ng mga pag-uusap ang nagtaas ng presyo at nagdulot ng takot sa bagong krisis sa enerhiya. Mahalaga ito dahil makikita na ang pagbagsak ng negosasyon ay hindi lang Iran at Estados Unidos ang apektado. Apektado nito ang gasolina, transportasyon, inflasyon at gasto sa pamumuhay sa buong mundo. Kapag nabigo ang usapan sa Islamabad, ramdam ang epekto nito kahit sa malalayong lugar. Sa huli, nahaharap ang Iran sa pinagsamang pag-aalsa ng tao, higpit ng Islamic Revolutionary Guard at kabiguan ng negosasyon. Bumagsak ang isang pagtatangkang huminto pansamantala. Sino ang may gawa nito? Ito ay mga lider na di kayang makabuo ng kasunduan at isang rehimen na hindi maitago ang paghina nito. Paano? Dahil sa pakakabahabahagi, banta ng militar, krisis sa ekonomiya at sirang diplomasya. Bakit na ba? Umabot na ang rehimen sa puntong ang pakikipagkasundo ay nagpapahina habang ang pagtanghing makipagkasundo ay may matindiring kapalit.